Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon po ang pangalawang Biyernes ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan 2026. Ano kaya ang mga napala natin sa pagpapakagutom araw-araw? Ano kaya ang mga pakinabang, mga blessings, mga pagpapala na ating natatamo araw-araw sa loob ng isang buwan sa ating pagpipigil sa pagkain, inumin at panggigigil maghapon? Ano ba ang mga pakinabang? Mayroon ba? Itong ginagawa natin na pagpapakagutom maghapon, pagpapakauhaw maghapon, pagpipigil sa ating mga pagnanasa maghapon, ano ang mga pakinabang na ating natamo? Mayroon ba? Marami. Marami ang mga benepisyo na ating matatamo sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Babanggit lang ng ilan sa abot ng ating oras, kahit 4 o 5 lang. Bagamat marami yan, hindi kaya ng oras. Number 1, numero 1 na ating matatamo kapag tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, unang-una po ay ang matututunan natin at maisa sa buhay natin, maitatanim sa ating kamalayan at maitatatak sa ating mga puso at maisa sa buhay natin ang tinatawag na pagiging almuttaqun. Ito ang numero 1, pinaka numero 1 na mensahe ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo na mga nananampalataya, naka-address ito sa mga naniniwala, nananalig, nananampalataya sa kaisahan ng Allah. Ibig sabihin Muslim. Naka-address ito sa mga Muslim. O kayo na mga nananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-uutos sa inyo tulad ng pag-uutos sa mga mas nauna sa inyo upang kayo ay maging mga almuttaqun. Ano bang ibig sabihin ng almuttaqun? Ayon sa paliwanag ng mga ulama, dalawa ang kahulugan ng almuttaqun. Number 1, ikaw ay mahintatakutin sa Allah. Number 2, ikaw ay mapagmahal sa Allah. Anong ibig sabihin ng mahintatakutin sa Allah? Ano man ang ipinagbabawal ng Allah, ay ipagbabawal mo rin sa sarili mo. Kahit na gustong-gusto mong gawin ang ipinagbabawal na relasyon, ay puputulin mo. Kahit na gustong-gusto mong gawin ang hanapbuhay na haram, hihintuan mo. Kahit na gustong-gusto mong gawin ang isang gawain na haram, hindi mo gagawin, tatalikdan mo, lalayuan mo. Yan ang ibig sabihin ng mahintatakutin sa Allah. At ano naman ang ibig sabihin ng mapagmahal sa Allah, na pangalawang kahulugan ng almuttaqun? Ano man ang ipinag-uutos ng Allah, gagawin mo. Kahit na ayaw mo, pilitin mo ang sarili mo, gawin mo. Yan ang ibig sabihin ng mapagmahal sa Allah. Itong dalawang punto na ito, marami sa atin ng mga Muslim na kapag Ramadan, mahintatakutin sa Allah at mapagmahal sa Allah, almuttaqun. Ngunit pagkatapos ng Ramadan, Allahu Akbar, wala nang takwa, wala nang takot sa Allah, wala nang pagmamahal sa Allah, kanya-kanyang talon sa impyernong apoy, subhanallah. Tapos na Ramadan. Kapatid sa pananampalataya, Ramadan o hindi Ramadan, pagkatapos ng isang buong-buwang Ramadan training sa pagiging almuttaqun, ituloy-tuloy na natin, tatawirin natin isang buong taon.
355 days. Hijri calendar. Ginagamit natin, Hijri calendar, hindi Gregorian calendar. Gregorian calendar, 365 days. Hijri calendar, 354 or 355 days, isang taon. Isang taon na tatawirin natin na kailangan may baong-baong ka na takwa. Bakit? Dahil, kapatid sa pananampalataya, hindi ka lulubayan ni Satanas na isinumpa. Sa loob ng isang buong taon, 355 days, sa bawat araw, 24 na oras, sa bawat oras, 60 minutes, minuto, hindi ka lulubayan ni Satanas. Pupwistuhan ka sa harapan mo, pupwistuhan ka sa likuran mo, sa kanan mo, sa kaliwa mo, iikot-ikutan ka, at ang gagawin niya, udyukan ka, na sundin mo ang pagnanasa mo, laban sa kalooban ng Allah, sundin mo. Ano ang gusto mo na gawain na haram? Ito ang iudyok sa iyo. Uudyukan ka na huwag mong pagbawalan ng sarili mo sa mga pagnanasa na ipinagbabawal ng Allah. Uudyukan ka niya na sundin mo ang mga pagnanasa mo sa mga ipinagbabawal ng Allah. Anong sabi ng Quran? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Pagkatapos, sabi ni Satanas, sabi ni Iblis, na isinumpa, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Sabi niya, pagkatapos, sabi niya sa Allah, pagkatapos, pupuntahan ko sila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran at sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa at hindi mo makikita ang karamihan sa kanila na mapagpasalamat sa iyo. Ibig sabihin, wala raw tayong mga utang na loob ng mga tao sa Panginoong Allah. Kapatid sa pananampalataya, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin matutunan, maipunlas sa ating mga puso at maisabuhay ang tinatawag po na pagiging mahintatakutin sa Allah dahil hindi ka lulubayan ni Satanas. Pangalawa na benepisyo na ating makakamit sa pagpapakagutom sa buwan ng Ramadan, pakinabang numero 2, pagtatatag ng panangga. Alam ninyo, ang pagpapakagutom mo sa buong buwan ng Ramadan, maghapon, pagpapakauhaw, pagpipigil mo sa iyong panggigigil sa misis mo, pagnanasa mo, ito po ay pagtatatag ng panangga. Panangga. Sapagkat ang pag-ayun ay panangga. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Ang pag-ayun ay panangga. Panangga saan? Panangga sa impyerno apoy, panangga sa gawaing kasalanan, panangga sa tukso, panangga sa bisyo, panangga sa mga kung anumang udyok ni Satanas na iniuudyok niya sa atin. Panangga sa fitna, panangga sa anumang mga relasyon na bawal. Kapatid sa pananampalataya, ito ang kailangan natin. Ulitin natin, tatawirin natin. Pagkatapos ng Ramadan, tatawirin natin 355 days na hindi ka lang pupustuhan ni Satanas sa harap, likod, kanan, kaliwa, aambusin ka pa. Allah Akbar. Mahilig si Satanas umambus. Nagpaplano ka pa lang ng magandang gawain. Nagpaplano ka. Magsasambayang na ako ngayon 5 times a day. Mula ngayong Ramadan. Pupunta na ako sa masjid. Umpisaan ko na 5 times a day. Hinara. Nakaabang siya. Ambus. Udyukan ka niya. Bata ka pa naman eh. Saka ka na mag 5 times pag matanda ka na. Lubus-lubusin mo na ngayon ang kaligayahan. Magpakaligaya, magpakasasa ka muna sa masarap. Pag matanda ka na, ugod-ugod, saka ka mag 5 times. I-enjoy mo na ang life. Allahu Akbar! Anong malay mo, hindi ka darating sa pagtanda? Hindi ka darating sa next Ramadan. Ito na pala ang last na Ramadan sa buhay mo. At hindi ka nagreforma, hindi ka nagbago. Naudyukan ka, naambus ka ni Satanas. Allahu Akbar! Ambus saan ang katibayan? Qala fabima agwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Si Iblis ay nagsabi, sapagkat ako ay iyong isinadla sa pagkaligaw. Sabi niya sa Allah.
Katiyakan na ako'y mauupo na nag-aabang sa kanila sa iyong matuwid na landas. Siya ay laging nakaabang, aambusin ka. Nagpaplano ka ng maganda. Sabi mo, pupunta ako sa Masjid Abdurrahman. Magdodonate ako. Magsasadaka ako. Papunta ka pa lang dito sa masjid, inabangan ka ni Satanas, ambus, inudyukan ka niya. Bakit ka magsasadaka? Ibili mo na lang yan ng masasarap, kainin niyo yung isang pamilya, mag-enjoy pa ang misis mo, matutuwa pang misis mo. Allahu Akbar! Ito ang trabaho ni Satanas. Kaya kapatid, sa pananampalataya, kailangan natin na matutunan na hindi lang ito pagpapakagutom, hindi lang ito pagpapakauhaw, kundi kaya ka nag-ayuno para maitatag mo ang panangga, depensa, na siyang protection mo sa loob ng isang buong taon na tatawirin mo. Pakinabang numero 3. Kahit 4 lang o 5 lang. Talakay natin. Pakinabang numero 3 sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang mailayo natin ang ating mga sarili sa impyernong apoy. Pinaka dakila ng misyon ng Muslim. Mailayo niya ang kanyang sarili sa impyernong apoy. Pinakadakilan achievement ng sinumang Muslim ang mailayo ang sarili sa impyerno apoy. At alam mo ba na kapag Ramadan, ito yung shortcut. Ito yung shortcut para makalayo ka sa impyerno apoy. Shortcut. Isang araw na pag-aayuno, bawat araw na pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan, isang araw na pag-aayuno mo, natutuhanan na ayuno na para sa Allah. Hindi ayuno na pakitang tao. Isang araw na pagpapakagutom mo sa landas ng Allah. Ilalayo ka ng Allah sa impyerno apoy ng 70 taon. Allahu Akbar, 70 taon. 70 years. Ilang araw ang Ramadan? 29 or 30 days. Nakailang Ramadan ka na, kapatid? 20, 30, 50, 60. Nakailang Ramadan ka na? Bawat Ramadan, 29 or 30 days. Bawat araw, 70 years. Ang layo-layo mo na sa impyerno apoy. Katibayan, basa. Anong hadith? Walang alipin na nag-aayuno isang araw sa landas ng Allah. Tandaan mo, sa landas ng Allah. Ibig sabihin, ginawa mo para lang sa Allah. Hindi mo ginawa para kanino man. Hindi mo ginawa dahil sa mister mo, Muslim. Ikaw, bagong Muslim. Hindi mo ginawa para magpakitang tao. Ang dahilan kung bakit ka nagpapakagutom, nagtitiis, nagsasakripisyo. Ang dahilan ay dahil gusto mo makamit ang ikalulugod ng Allah. Ulitin natin. Walang alipin na nag-aayuno isang araw sa landas ng Allah, kundi ilalayo ng Allah sa kanyang mukha ang impyerno apoy ng 70 taon. Pinaka-authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag po buwan ng Ramadan, tayo po ay nagdidisiplina sa ating mga sarili. Ngunit pagkatapos ng Ramadan, balik na naman sa gawain na haram. Kapag buwan ng Ramadan, napipigilan natin ng ating mga mata manood ng haram. Pero pagkatapos ng Ramadan, pag buwan ng Ramadan, napipigilan natin ang mga tainga natin sa pakikinig sa haram na musika at kantahan. Pero pagkatapos ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan, napipigilan natin ang ating mga kamay na humawak ng gawain na haram. Napipigilan natin ang ating mga bulsa na pasukan ng pera na galing sa haram. Napipigilan natin ang ating mga sikmura, pasukan ng pagkain na galing sa haram. Napipigilan natin ang ating mga paa na magamit papunta sa gawaan ng haram. Ngunit pagkatapos ng Ramadan, Allahu Akbar, karirahan tumalun sa apoy. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang kailangang matutunan natin, na magkaroon tayo ng tutuhanan seryoso na pagtatatag ng panangga na ating isasangga sa 355 days, araw-araw, na ating kakalabanin anuman ang iudyok sa atin ni Satanas. Numero 4. Pakinabang numero 4. Sa buwan ng Ramadan, napakarami ng times, pinakaminus times 10. Bawat gawain mo na ibada, magbasa ka ng Quran, magsunnat ka, magsadaka ka. Ang
Ano mang gawain mo, mag-zikr ka. Ano mang gawain mo na mga gawain na ibada, pinakaminus times 10. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito na ang bonus. Mayroon pang times 70, mayroon pang times 700, mayroon pang hindi na ma-times ng mga malaika. Depende sa anong intention mo. Paramihan ng gawa. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, magkarirahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Magparamihan tayo ng tahajjud, magparamihan tayo ng pagsasambayang ng mga sunat, magparamihan tayo ng zikr, magparamihan tayo ng basa ng Quran, magparamihan tayo ng pagtulong, magbigay ng sadaka, paramihan ng gawain na kabutihan. Dahil po, ito ang panahon na napakaraming times bilang katibayan. Hadis Qudsi. Sinabi mismo ng Allah. Hadis Qudsi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asri amsalha. Tinalikdan niya ang kanyang pagkain. Tinalikdan yung kayang-kaya mo naman kumain eh. Pwede kang bumili ng tinapay sa bakery, magtago ka sa kwarto mo, kainin mo, wala naman nakakita sa iyo eh. Pwede. Kaya lang ayaw mong gawin dahil alam mong pinanunod ka ng mga malaika. Pinanunod ka ng Allah. So, nagtiis ka, nagpakagutom ka, tinalikdan niya ang kanyang pagkain. Inumin at mga pagnanasa ng alang-alang sa akin, sabi ng Allah. Kaya ka nagpapakagutom, alang-alang sa Allah, nagpapakauaw, alang-alang sa Allah, nagpatitiis, alang-alang sa Allah. Karugtong ng hadis. Ang pag-ayun ay para sa akin. Ito yung gawa natin na para lang sa Allah. Ito yung lihim na gawain na walang nakakalam, ikaw lang eh. Kasi pwede kang kumain na patago eh. Ito ay talagang para sa Allah. Ulitin, ang pag-aayuno ay para sa akin, kaya't gagantimpalaan ko ang nag-aayon ng tao para rito. At ang gantimpala ng mga mabubuting gawa ay pararamihin ng makasampung beses. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari. Ngayon, ito ang diina natin sa pag-aayuno. Intention. Bakit ka nagpapakabuto? Kasi brother, gusto ko maging slim. Para lalo ako magustuhan ng mister ko. Kasi alam mo brother, mataba na ako eh. So kaya ako mag-ayuno para ma-slim. Bro, bakit ka nag-ayuno? Kasi may sakit ako eh. Sabi ng doktor, ito raw ang gamot na number 1. Kapatid sa pananampalataya, ang dahilan kung bakit ka mag-ayuno ay hindi para ka maging slim, hindi para ka gumaling ang sakit mo. Bagamat kasama yun, ngunit ang pinakalayunin bakit ka mag-ayuno, malinis na puso. At ito lang malinis na puso. Puso na walang pakitang tao. Ito lang ang madadala mo sa Panginoong Allah sa araw ng paghuhukom. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Ang araw na walang yaman o mga anak ang makakatulong. Hindi ka matutulungan ng mga anak mo lalaki. Araw. Anong tinutukoy na araw? Araw ng paghuhukom. Hindi ka matutulungan ng kayamanan mo. Hindi ka matutulungan ng mga anak mo lalaki. Anong makakatulong sa'yo? Puso na malinis. Ginawa mo ang mga ibada. Nagpasting ka. Anumang mga ibada ang ginawa mo, ang tanging dahilan ay to please the Almighty Allah. Hindi ang layunin mo para ikaw sumikat. Basa. Illa man atallaha biqalbin salim, maliban sa sino mang dumating sa Allah na malinis, may mabuting puso, puso na walang halong pakitang tao. Ngunit mga kapatid, ito ang malaking babala. Makinig kayo mabuti. Kahit na magkarirahan pa tayo sa pag-imbak ng maraming gabundok na mga amal, gabundok na mga gawaing kabutihan. Sa loob ng isang buong Ramadan, nakaipon tayo ng pagkarami-raming mga gawaing kabutihan. Ang daming times. Hindi ka naman nagsasambayang 5 times a day. Wala kang sala. Biyernes ka lang magsala. Tarawi ka lang magsala. Wala kang 5 times a day na prayer. Lahat ng ginawa mong ibada sa Ramadan, lahat po burado. Walang saysay. Walang kwenta. Gutom lang inabot mo. Kung wala kang sambayang 5 times a day. Useless lahat.
brother, nagsambayang ako, nagtahajud ako, nag 5 times a day ako, Ramadan. Pero pagkatapos ng Ramadan, balik sa walang sambayang. Ha? Ano mangyari sa'yo? Ganun din yun. Isa lang na sambayang ang sadyain mo. Isa lang. Salatul Asr. Ilang Salatul Asr? Isang taon. 355 Salatul Asr. Isa lang. Ang sadyain mo. Wala kang valid reason. Wala kang udsure. Wala kang katanggap-tanggap na dahilan bakit hindi mo itinayo ang Salatul Asr. Isa lang na Salatul Asr ang hindi mo itayo na sinadya mo. Katumbas ng buong pamilya mo, pumanaw. Mga ari-arian mo natupok. Katibayan, basa. Sino man ang iwanan ang Salatul Asr ng sadya ay katumbas nang nawala ang ganang pamilya at mga ari-arian. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. Hindi lang pamilya mo, hindi lang ari-arian mo ang pumanaw, pati na lahat at lahat ng nagawa mo na kabutihan sa buong buhay mo. Isa lang na Salatul Asr ang sadyain mo na hindi mo itayo. Gaano man karami na ipon mo, gabundok na kabutihan na ipon mo sa Ramadan, lahat po yan wipe out. Basa! Sino man ang iwanan ng Salatul Asr, ang lahat ng kanyang mabubuting gawain ay magiging walang saysay. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, galingan na natin. Tutuhanan na natin. Nakailang Ramadan ka na ba? Na hanggang ngayon hindi mo pa rin tinututuhanan. Hindi mo pa rin siniseryoso. Nakailang Ramadan ka na ba sa buhay mo? 30, 40, 50, 60. Hindi ka pa rin matututo. Anong malay mo? Ito na pala ang last na Ramadan sa buhay mo. Ilan ang mga kaibigan natin, mga kakilala natin, mga kamag-anak natin, kasama natin sa Ramadan 2025. Na ngayon, Ramadan 2026, hindi natin kasama. Dahil mga namayapa na. Ano sa tingin mo? Kung kasama ka sa listahan na pipick upin ni Malakal Maut na hindi makakarating sa Ramadan 2027, therefore kapatid sa pananampalataya, masakit man sa tenga, pakinggan. Pero kailangan magsambayang ka na 5 times a day kung gusto mo na ang mga pinaghirapan mo, pinaggutuman mo, pinaguhawan mo, pinagtiisan mo sa Ramadan ay matanggap ng Allah. Magsambayan ka na. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, wala sa topiko, isingit natin. Kapag ang imam ay nakatayo na Biyernes nagkukhutbah at nagbulungan kayo ng magkatabi, wala na kayong Salatul Jumaah, wala na kayong Friday prayer, ang prayer mo na lang Salatul Duhur. Pag kinamirahan mo yung nagkukhutbah at kinamirahan mo yung Jumaah at pasilpi-silpi ka pa, wala ka na rin sambayan. Wala ka ng sambayan. Waman mastal hasa fakad laga. Sino man ang humawak-hawak sa bato, tinutukoy khutbah, ay pinawalang saysay ang kanyang sambayan. Ingatan natin ang mga sambayang natin. Kahit magbatian lang ng assalamualaikum, mayroong bagong pasok ng nagsalam, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, brother. Oh, wala na kayong sambayang dalawa. Pareho na kayong walang sambayan. Ingatan natin na baka mawala ang mga pride natin. Balikan natin ating topiko. Numero 5, last na lang. Marami pa mga pakinabang, ngunit walang oras. Numero 5 na pakinabang sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Panlinis ng kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Walang sino man sa atin na hindi nakakagawa ng kasalanan. Sa loob ng isang taon, 355 days, mula ng Ramadan 2025 hanggang ngayon Ramadan 2026, ang dami ng napanood na ating mga mata na haram, ang dami ng napakinggan ng ating mga tainga na haram, ang dami ng nabigkas ng ating mga bibig na marites. Ang dami ng nahawakan natin na haram, ang daming naipasok sa ating sikmura na haram, ang dami ng perang naipasok sa ating mga bulsa na haram, ang daming beses na gamit natin yung mga paa natin paglalakad papunta sa gawaan ng haram. Therefore ito, dumating ang Ramadan para minsan pa bigyan ka ng pagkakataon, kapatid, na maghugas ng kasalanan, magtauba, magrepent, magsisi, magbagong buhay, magreforma. Dahil ang purpose ng Ramadan, para baguhin ka, kapatid, i-reforma ka. Tauba. Kapag dumating ang Ramadan katulad ngayon, ito yung ingatan natin. Nag-aayuno ka, and at the same time, nagsusumikap ka na sundin ang mga utos ng Allah, nagsusumikap ka na iwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah, buburahin ng Allah mga kasalanan mo. Basa, hadith. Sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinusunod ang lahat ng mga ipinag-utos dito at maingat sa kanyang sarili sa mga ipinagbabawal na bagay, tunay na nalinisan niya ang kung anumang kasalanan na kanyang nagawa bago pa man ito. Hadith Ahmad. Kapatid, sa pananampalataya, dalawang punto na kailangan huwag mawala sa iyong pag-aayuno. Unang punto, habang nagpapakagutom ka. Bakit ka nagpapakagutom? Dahil naniniwala ka, nananalig ka, nananampalataya ka. Pangalawang punto, bakit ka nagpapakagutom? Dahil inaasam-asam mo ang gantimpala ng Allah. Dalawang punto, kaya ka naghihirap, nagtitiis, nagsasakripisyo, nagpapakagutom, pinuputol mo ang tulog mo. Dahil naniniwala ka. At inaasam mo ang gantimpala ng Allah, buburahin niya ang mga kasalanan mo. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa ninang iman, pananampalataya, naniniwala ka, at paghangad ng gantimpala, ay patatawarin ang kanyang mga nagdaan na kasalanan. Allahu Akbar. Kapatid, Ramadan o hindi Ramadan, ugaliin natin para parati nagsusumamo, nagmamakawa sa Panginoong Allah para tayo ay patawarin. Dahil ito pa isusi ng tagumpay sa mundong ito, susi sa tagumpay sa mundong ito, para parati ka nagsusumamo, humihingi ng tawad sa Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. At magbalik loob sa Allah. Bisayin magtawbah. At magbalik loob sa Allah kayong lahat, o kayong mga nananampalataya, upang sakali kayo ay magtagumpay. Gaano man karami, kapatid, ang nagawa mo na kasalanan, kahit na hanggang langit pa. Kahit na hanggang langit pa ang kasalanan mo, kapag tutuhanan talaga na magre-reforma ka na, magbabagong buhay ka na, hihintuan mo na, puputulin mo na ang relasyon na haram. Gaano man siya kamahal na alam mo ang relasyon ay haram, either magpakasal na kayo or putulin na ang relasyon at magtauba. Gaano man ka gustong-gusto ang isang gawain na haram, tatalikdan mo na, magre-reforma ka na, magbabagong buhay ka na. Kapatid, gaano man kadami na gawa mong kasalanan, patatawarin ka ng Allah. Basa. Qul
Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin mo, o aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa habag ng Allah. Katotohanan, pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Katiyakan, siya ang lagi ng mapagpatawad, ang maawain. Anong ibig sabihin ng katotohanan? Pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan ayon sa paliwanag tafsir ng mga ulama. Tinalikdan mo na, bro. Hinintuan mo na, bro, ang ginagawa mong makasalanan. Nagbagong buhay ka na, nagreforma ka na. At ito, dumating ang Ramadan, panahon para magreforma. Kapatid sa pananampalataya, kailangan maintindihan ng bawat isa. Binigyan tayo minsan pa ng Allah. Napakaswerte natin. Hindi tayo naging kasama dun sa mga nag-retire na, nailibing na. Nandito tayo buhay pa. Kailangan maintindihan nating mabuti na binigyan tayo ng Allah minsan pa ng pagkakataon para magreforma, para magbago. Ilang Ramadan na dumating sa buhay mo, wala ka pa rin pagbabago. Ganun at ganun ka pa rin. Tamad ka pa rin gumawa ng mga ibada. Hindi ka pa rin matututo ng takwa. Ayaw mo pa rin magtatag ng panangga. Ayaw mo pa rin magpakipagkarirahan sa paggawa ng kabutihan. Ayaw mo pa rin magsumikap na ilayo ang sarili mo sa impyerno apoy. Wala ka pa rin pagbabago. Anong hinihintay mo? Baguhin ka ng Allah? Hindi ka babaguhin ng Allah. Hanggat hindi mo binago ang sarili mo. Basa, Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi'anfusihim. Katotohanan, hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng isang sambayanan hanggat hindi nila binabago ang nasa kanilang mga sarili. Therefore, kapatid sa pananampalataya, magbago na. Umpisahan natin ang pagbabago. 5 times. 5 times. Daily prayers. 5 beses. Hindi biyernes lang. Hindi tarawi lang. Hindi tahajud lang. 5 beses. Sambayang araw-araw. Lifetime. Hanggang sa kaduluduluan ng iyong hininga. Kahit nakaratay ka pa sa banig, magsasambayan ka, sasambahin mo ang Allah. Umpisahan mo ngayon. Mangako ka sa iyong Panginoon, magbabago na ako.